Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, kabayan. Libra, this reading is for you. Tingnan natin na iyong May 10 to 16, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments, sa mga nag-likes, at saka sa mga nag-hype ng aking hypes, ng aking video. God bless you all. Sa mga nagpa-personal reading, kung gusto nyo na energy nyo lang talaga ang sumakuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo Libra. Vice versa, energy reading. Kuha tayo ng iyong angel this week number. Okay. Maganda. Okay. Meron kang 7, 3, 7, 10, 20, 14, Cancer, Gemini, Aries, Scorpio, yan. Okay. Uy, may ano sa'yo May mga bagay ka na iniisip na maybe iba sa inyo, may mga bagay na iniisip na nakakapagpa-drain sa inyo, or may mga iniisip ka na gusto mo i-transform, o gusto mo baguhin, o gusto mo makamit, or seek out ka ng mga information. Ganyan, pwede na doon sa point na yun, na mga bagay na gusto mo panindigan, gusto mo nang actionan, or andun yung situation of desire naman sa iba, ang nakikita ko sa iba sa inyo. Ang nakikita ko rin sa inyo is may tao na nagmamatsyag. Maybe ikaw yung nagmamatsyag or someone is may pagmamatsyag. Mag-ingat ka na lang din kasi hindi lahat ng nasa paligid mo is, alam ko na alam mo naman yun na totoo sa'yo. Ibig sabihin, someone's wearing a mask, May tao na hindi pwede pagkatiwalaan. Pwede rin, there's a group, sa iba dito, there's a group of person na talagang iba sila pagdating sa iyo, Hindi good yung energy. Ibig sabihin, pwedeng inggit, galit, or mga chismis maybe sa iba. May tao na makasarili or sarili niya lang iniisip niya. Pwedeng ganahan doon sa point na yon, or para sa kanya, handun yung point na siya yung tama, ikaw yung mali. Pwedeng nahandun sa point na yun sa iba. Merong pangliling lang, mangliling lang, o lilinglangin ka, o nililing lang ka. Kaya mag-ingat ka. Huwag ka masyadong magtitiwala sa mga kausap mo o sa mga tao na nakakasalamuha mo sa buhay, Andun yung point na yon. And then also is maaaring makaka-receive ka ng information, communication, or news, or sa iba sa inyo is pwedeng sa'yo or as part of the family or connected sa iyo, There's a danger situation. Hindi naman lahat to, also di sa warning lang naman, mga biglaang magaganap o mangyayari, or may mga sudden situation, o sa iba dito, there's an accident. Sa iba, may mga doctor, hospital, check-up, maintenance, or there's a surgery situation. Pwede rin kasi na you are in a situation na doktor ka, basta may mga doktor, nurse, caregiver, healer, teacher, or pwedeng you're in a part of parang maraming community, para may community situation, pwedeng TikTok, Reels, Facebook, YouTube, or mga social media ka, pwedeng na doon sa point na yon. Or sa iba dito is mga hindi magandang, kasi may pain, hindi magandang news maybe, or pakipag-communicate, or may mga hindi magandang situation happen. Sana wag naman din, sana wag lahat, at sana wag naman din mangyari. Sa nakita ko, but you need to be aware. Ang nakita ko dito, pero hindi yung feeling drain. Pero may mga pain ako na nakikita pagdating sa'yo. And then also is there's a cheating. Maraming klase ibig sabihin ng cheating. Pwedeng relationship na boyfriend, girlfriend mo, asawa mo, pwedeng kapatid mo, kaibigan mo, or sa trabaho mo, maybe, basta merong cheating or cheater. Ako nakikita dito. Baka linglangin ka nga, or dayain ka.
Basta kung ano yung pwede rin yung iba dito, meron kayong ka-LDR, mga ganyan. Baka may tao kayo makikilalang bago, mga ganun. O kaya is behind your back, pag nakaharap ka, nakangiti, pero may nasasabi pag nakatalikod ka na. Alam ko na alam mo yan eh. And may nakita rin akong travel sa iba sa inyo. Maaaring nandun yung point na may mga traveling situation, malayo man yan o malapit, or pwede rin na may tao na makikipag-communicate sa'yo para humingi ng tulong or makipag-communicate sa sa'yo na hindi siya magiging totoo para sa'yo. Sa iba naman sa inyo is, kung magkakaroon kayo ng mga communication related to a vehicles or sa mga tao na mga bago man yan o luma man yan, basta trust your intuition palagi, no? Sa nakikita ko dito. May vehicles kasi ako nakikita rin. Pwedeng bibili ka ng vehicles, titinda ka ng vehicles, magpapagawa ka ng vehicles, basta may gulong, o kaya naman is, kung ano man yung connected of vehicles na yan. Pero, pagkititing dito, medyo may pangloloko kasi. Kaya huwag kang masyadong ano ha, baka maano ka. May mga movement ako nakikita. Dito rin yung point na there's a distance. Ibig sabihin, may tao na magkakaroon kayo ng distansya or magkakaroon ka ng distansya sa kanya. Or pwedeng lalayo, iiwas ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. May distance situation. No, ako nakikita. Ang nakikita ko rin, mag-ingat ka sa mga matutulis o matatalim na bagay. Ikaw o someone who's connected sa'yo. Pwede din sa mga taong matatalas o masakit magsalita. Or kung ikaw ito, ingat ka na lang din. Pwede rin kasi may mga masugatan, mahiwa, matusok, magdugo, mga ganyan. Ingat na lang, no? Sa iba sa inyo. Meron ding outgoing situation. Kung lalabas kayo, talagang dobling ingat lang. Sa nakikita ko dito. Yan. And then also is maaring may mga public situation eh, no? Yan. Baka nga ang tinatahak mo na situation is marami kang namimit na tao or marami ka talagang kasamahan na maaaring iba-iba rin yung lahi nila or may nakikilala ka ng mga matataas na tao, nakakasalamuhan na mataas na tao or sikat na tao, pwedeng na or yung company mo na pinagtatrabahuhan mo naman is sikat, pwedeng na sa point ngayon. Pero ang nakita ko dito, kung magkakaroon ka ng mga communication sa mga bago man yan o luma na alam ko na alam mo na yan, basta palaging paulit-ulit si ate, mag-ingat kayo. Okay? Mag-ingat lang kayo. Tingnan natin angels number mo. Baka nakakita ka ng mga angels number, ay kulang oh. Mag-a-action ka talaga. Meron kang 222, 101, 99, 1919 is 10. Also this is a 1. Spiritual awakening, change of a cycle, may mga bagay na kailangan i-release to change, tulad ng mga nabasa ko in the past situation. This is time na kailangan mo na rin i-alignment yung sarili mo or magkakaroon ka this time ng pag-a-alignment sa buhay. Ibig sabihin, mas makikita mo ngayon yung purpose mo, kung ano yung mga main concern mo, or kay mga bagay na i-let go mo. No? When it comes to 999 kasi, tatlo lang dito, tatlo. Ibig sabihin, this is a time to take it action. No? Para magkaroon ng completion or accomplishment into your life, we have the 9 plus 1 is the 10. No? Starting a new beginning to focus to a new cycle of your life. Kailangan mo rin kasi na magkaroon ng awakening. Sabihin, if you start to awakening to let go and to start or to decide to change the situation or mga bagay na magigising ka talaga doon dahil yayanigin ka naman ng universe and the good fortune is coming sa iyo. This is a good fortune, no? Ibig sabihin, may good fortune. Makinig ka daw din sa mga sinasabi, opinion o mga advice ng ibang tao. But pag na-action mo na to at nagkaroon ka na ng pagbabago or awakening in life, andun na yung point of major change is coming. May mga good karma, there's a revert or this is time to start a revert. We have the 99 also. What goes around comes around. No? Kaya, totoo yun. Kung ano ipupula mo, yun aanihin mo. Success and wealth, balance, finances is balancing. And sinasabi rin dito na making a difference. No? First, personal or spiritual development is needed. We have the 2-2, kasi kulang talaga siya ng isa. Ibig sabihin, ikaw yung mag-action. Ito, connection, friendship, romantic relationship, family ties, balance, life choices, compromise, commitment, trust.
How do you move forward toward your life? Through calling. Kinocall ka na ni universe, ng mga angels mo, do what makes you happy. Your enthusiasm is what keeps you going. Follow your interest. If it's, hindi ako marunong talaga, pick, as in, ano man yan, by something. Following this route will help you discover your life purpose. O, di ba sabi ko kanina, focus to your purpose. Focus to your purpose to align yourself to start a new beginning into your life. Pero, tatlo lang yan na movement is needed talaga sa'yo. Tingnan natin. Tandaan mo, palagi, the choices is always available is in yours. Kung hindi ka na masaya sa relasyon mo, hindi ka na masaya sa trabaho mo, hindi ka na masaya sa sitwasyon, hindi ka na masaya kung ano may mga bagay na yan, at kung kailangan naiisip mo na over na, is labis na, basta pag-isipan mo maigi yon para may align mo yung sarili mo. Huwag ka magda-doubt lang din sa sarili mo. You need to make a plan. As in, be careful lang din. No? Kung kailangan mo pang magkaroon ng mga pag-prepare or discover, diba? Gawin mo, diba? Hindi naman, di ko pinamadali ni universe at saka ng mga guide mo. But still, kailangan mo magkaroon ng pag-evaluate sa situation mo in life. No? Para mas makita mo talaga yung purpose na para sa iyo. Your energy, Libra. Okay, when it comes sa iyong energy, king, oh. And the pages. Dalawa anak mo. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyong energy is, ano yung point na mas confident kasi yung nakukuha ko sa iyo, no? Very confident. And yung nagpapakatatag ka in any situation into your life na you want to be stable. So nakita ko dito sa iyo dito, na andun yung focusing and take it action para ano yun, to make it real yung mga goal mo this time. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. With comes sa energy mo, good naman kasi nagkakaroon ng mga pagpaplano. Yun nga lang, hindi lang ganon katibay, no? Medyo nagda-down yung iba sa inyo sa nakikita ko dito. Pero as long as magpaplano ka maigi, mas good naman. Sa energy mo rin kasi, andin yung point na nagkakaroon ka ng mga nagiging very idealism ka this time. Siguro may mga naiisip ka ng mga bagong plano, may mga naiisip ka na gusto mong gawin, may mga naiisip ka na gusto mong aksyonan, o kaya naman is yung iba sa inyo is feeling inspired yung isa, or may mga inspiration kayo na naiisip this time, or pwedeng may nakakausap kayo na you feel inspiration, o kaya nandun yung point na sa iba sa inyo na merong mga excitement situation ka na mararamdaman or pupuntahan, pwedeng nandun sa point na yun, no? Pwede rin nakikita ko dito, maaring nandun yung point na may makakausap ka na taong mas bata sa'yo, nakokonek isa or dalawa siya. Hindi ko alam kung siya or sila yung nakapagbibigay ng excitement pagdating sa'yo. No, isa or dalawa siya ha, sa iba. Yun ang nakikita ko dito. Yun. When it comes sa energy mo, it's good naman din. Tingnan natin parating sa'yo. Parating po kay Libra. Uy, the Wheel of Fortune, no? Okay. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is there's an offering ako na nakikita sa iyo. Ikaw ang mag-offer or someone is may offer or may tao makipag-communicate sa iyo. Pwedeng nandun yung point of celebration. Ako nakita, pwede may mga isi-celebrate or may mga pupuntahan na ikakasaya, pwede mga outgoing situation, yun na nakikita ko dito sa iyo.
Iba dito mga traveling ito, no? Malayo man o malapit. And then, na nakikita ko rin sa iyo is there's a good news coming pagdating sa iyo. Pwede within the 1 day, 1 week, or 1 month man yan, kung May to, May, June, maybe June, or sa iba, week, or 1 day, pwede na doon ganun, is may mga good news, happiness, fulfillment, and achievement kayo na marireceive. No, ako nakikita dito. Pwedeng ito is manggagaling sa isang babae. Or pwedeng ikaw ang magbibigay nito sa kanya. No, vice versa. So, may dalawa, may lalaki dito, pero hindi. Yung lalaki siguro, this a love. Pwedeng na sa point na yon. Ako nakikita sa iyo. Sa iba sa iyo, maaaring may makikilala kayo na bagong tao or may nakakausap na kayo na bagong tao sa buhay nyo. No? Sa iba naman sa inyo is tao sa nakaraan na makikipag-communicate ito sa iyo. Kasi ang nakita ko to parang they want to try one more chance pagdating sa iyo para na doon sa point na yon. May mga bagong oportunidad na darating sa iyo, no? There's an end of a cycle happen. There's a new beginning din ang nakita ko sa iba sa inyo. Handito rin yung point of happy gathering. May tao ko nakikitang buntis or pwedeng may mabubuntis or manganganak. Pwedeng kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng sila yon or who's connected sa iyo or ikaw. Andito rin yung point of celebration or mga marriage situation or andun yung point of may mga collaboration. May mga mag-chill-chill siguro may mga lalabas, mag-chill-chill kayo ng mga kaibigan mo, person who's connected sa'yo, ganyan magko-coffee break, kakain sa labas, o may mga gagawin na action, no, sa iba sa inyo. Iba naman sa inyo, ang nakita ko, there's a worrying situation. Bisa may mga bagay ka na iwo-worried daw sa nakikita ko dito, no? Iba naman sa inyo, maaring maybe you are a night shift, kulang yung tulog nyo, o kaya naman pagising-gising ka sa gabi, or late ka na natutulog, or maaga ka nagising. Kaya medyo bumawi-bawi ka na lang din, ano, sa iba sa inyo. Ang nakikita ko nandito is may mga papers and documents din ako na nakikita dito. Hindi ko alam in what way, pwedeng mga bagong kontrata, or pwedeng may mga susulatan, o may marireceive ka na mga papers and documents, o mga asikasuhin maybe sa iba. Yun ang nakikita ko na parating sa iyo. Kung sa love naman, yes, sa love kasi ang nakita ko, meron naman parating sa iba. Pero titingnan natin yung love mo ha, dito sa sitwasyon mo. Iba dito may mga bagong project or mga bagong trabaho or mga bagong decision making na gusto na mag-business, malaki man yan o maliit, o may mga business na kayo, malaki man o maliit. Yan. Pwedeng halimbawa, pwede rin sa iba kasi nakita ko parang ang nakikita ko kasi, kung nag-business ka na dati, tapos itinigil mo siya, pwede mo daw siyang ituloy. Kumbaga, you need to try one more chance again yung business na ginawa mo dati. Kasi ibig sabihin, there's a chance na mas magiging maganda siya ngayon. Tingnan natin ang parating. Dapat mong iwasan this week. Meron ka devil. Yung iba dito, na-delay kayo ng mga traveling. May delay of traveling ako nakikita sa iyo Kung iba naman sa inyo is merong news or merong makikipag-communicate or meron kang malalaman na may i-stack or matatrap ka. So iba dito para mahinintay kayo. Iba dito parang may i-stack ka daw sa sitwasyon. Hindi ko alam in what way. Siguro kung may travel kayo o kaya naman masiraan kayo ng sasakyan o kaya naman wag naman sana, 'di ba? Wag naman po sana. Mga ganun. Baka may mga issue when it comes to vehicles. Ganyan. Or mga traveling situation. Dapat iwasan niya this week. Okay, dapat mong iwasan this week. Dapat mo daw iwasan, alam ko naman na accept mo na yung mga situation mo na naghahanap o nangyari sa'yo, no?
Yun na nga lang, siguro nagkakaroon ka lang din siguro ng doubt, yun medyo iwasan mo yun, yung magkaroon ka ng self-doubt or doubt sa situation. Iwasan mo syempre is not to open your eyes, andun yun yung point na mapanghinaan ka ng loob, o kaya is yung hindi ka matuto sa nakaraan. Kaya andito rin kasi si starting over, alignment, and awakening, di ba? Ibig sabihin, this is time to start a new beginning of your life, or kaya is kinakailangan mo na talaga mag-awake sa situation mo. Iwasan mo na ma-stuck ka. Iwasan mo na, syempre, is not to find peace, no? You need to speak out then sometimes. Kung kailangan mo magsalita, magbigay ng opinion, in a good, in a nice way, mas good gawin mo, no? Huwag ka lang din manahimik. And syempre, kailangan may mga bagay din na kailangan mong maging aware. Pasasalita mo, mga binibigkas mo, decision making, move, or action mo, ha? Or yung mga tao na makakasalumuha mo. You need to be aware. Kasi may mga time na hindi ka nagiging aware, Libra. Kaya kailangan mong maging aware na this time. So nakita ko dito, lalo na ako sa paggastos-gastos ng pera or paglabas ng pera. Ganun din, ano? Ako nakikita sa iyo. Pwede rin sa mga iniinom o kinakain, di ba? Pwedeng na doon sa point na yon. Kasi may mga situation na you are feeling stuck, you feeling stagnant, or you feeling trapped. Kung sa tingin mo na hindi makakagood para sa iyo yun, na hindi ka magsasucess doon, or hindi mag-growth, or hindi makakatulong sa iyo, why not, di ba? You need to release yung mga sitwasyon na yun, limiting belief, siyempre, and ilaya mo yung sarili mo. Ibalik mo yung iyong power, kumbaga, no, be independence na lang din. Tsaka yung mga, kung ano man yung mga bad habit na if you have, o kaya mga toxic situation, relationship, mga kung ano man yan, no? Hindi mo kailangan magstay sa sitwasyon na yun. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Libra in love, kung sino man ito. Ay, ano yan. Ba't pa laging lumalabas yung ito, yan o. Ibinalasa ko na yan, ha. As in. Love. Love po. Libra in love. Okay, kung single ka, show me. Okay, kung single ka, yes, may bago naman, may taong may interesado sa iyo, or ikaw ito, may taong nagkakaroon ng interest sa iyo. Pero nakikita ko sa kanya, hindi siya makapagsalita. Hindi ko alam why. Siguro andun yung point kasi bago, baka kinakabahan siya, o kaya naman, pero may taong nagkaka-interest sa'yo. Kilala mo na to, as in, naaring nakakausap mo na to, hindi lang siguro siya totally makapag-voice out sa'yo, siguro, iba sa inyo, yun. Ako nakikita dito. Sa iba naman sa inyo, may mga kausap naman kayo eh. Maaari isa doon, nagiging interest ka, isa or dalawa to, no? Yun. And then also, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, teka lang. Iba dito, ano to eh, yung makikilala nyo, ano to. Either sa ibang bansa. Sa iba ha, o kaya is medyo magkaiba kayo ng edad. Ganun. Kung kayo is nagkahiwalay, yes, nagkaroon ng paghihiwalay na dito sa situation na to, ang nakita ko, nandun yung lungkot, sobrang stress, struggle, problem, burden, pero parang hot and cold yung naganap o nangyari, no, welcome in this connection. Ang nakikita ko kasi dito is, alam mo yung point na very independent kasi yung isa dito. Parang handun yung point siya na kahit na alam niya na may connection na siya sa iba, feeling niya pa rin wala siyang connection sa iyo. Na doon sa point na yun, ano. Maaaring matagal na siyang ganito, sa nakita ko dito. Ano kasi siya, very interested siya sa mga bagong situation. Nandun sa point na yun. Pwedeng
may pagka-player part or pwedeng may pagka-immature itong tao na to or vice versa or nahandun yung point na this person is they wanna play, kumbaga, no? Ang nakikita ko dito. Pero kung nagkahiwalay kayo talaga, eh handun yung point na nakakaisip pa rin naman siya ng gusto niya ng getting together pagdating sa'yo. Yun nga lang, nahandun yung kaba or takot na nagaganap sa kanya. Sa nakikita ko dito, no? Hindi niya alam kung paano nagkakaroon siya ng pagsisiyasat actually. Back and forth ito sa nakita ko dito, no? And then also, kung kayo naman is may third party relationship, sa nakikita ko dito, kung may third party, well, alam mo naman din na siguro kasi we have also the lovers, no? Sa tingin ko, alam mo naman din yung gagawin mo na dito. Sa nakita ko dito, no? Pwedeng iba sa inyo is kahit na meron na kayo, nagkakaroon pa rin kayo ng interest sa iba or vice versa. Pero alam ko na if kung may mga alam kayo na third party situation or ikaw yung gumagawa ng third party, you know your value na din, you know your value din naman sa nakikita ko sa'yo dito. Pero nasa sa'yo yan. Kung kayo naman is walang third party relationship, kung nagkakaroon or magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan or feeling burden or stress or problem situation, ang nakikita ko sa iyo dito is nandun yung point na magkakaayos din kayo dito, magkakaroon ng pagsasaayos na magaganap. Yan, yung iba naman sa inyo may mga outgoing situation, pwedeng may mga kung nakikita kayo or magkikita kayo, may mga outgoing, baka may mga traveling kayo or may mga date kayo, ganyan, mag-explore kayo or yung iba naman sa inyo is makakaroon kayo ng excitement pagdating kung LDR kayo, pagdating sa inyong connection. Yun nga lang, ang nakikita ko dito, isa sa inyo may hindi sinasabi sa kapartner. Meron. Hindi ko alam ano. Pero meron. Meron siyang hindi sinasabi. Bari ikaw or siya ito sa'yo. Kasi may taong, may isa sa inyong parang nagtitikom. Hindi ko alam paano explain eh. Basta tikom. Tikom yung bibig. Your money. Libra money. Money po ni Libra. Pagdating sa iyong money, Galileo. Pagdating sa money mo, pwedeng nahandun yung point, yung iba sa inyo, naiisip nyo yung mga nakaraan na sitwasyon na halimbawa, yung mga nagastos nyo, yung nag-spend kayo ng pera sa isang tao, yung nagpautang kayo, yung mga nasayang, pwedeng naiisip nyo yon, no? Sa nakita ko. Sa iba naman sa inyo, pagdating naman sa pera, pas talagang pinibigyan mo ng tuon yung kung may mga anak ka, pamangkin, mga mahal sa buhay, talagang sa kanila mo talaga ini-spend. Parang naando sa point na as long as okay sila, as long as masaya sila, kahit ikaw, walang matira sa'yo or konti lang yung matira sa'yo, happy ka. Alam mo yung nahadod ka sa point na yun, ano? Pagdating naman sa pera mo, this time, ang nakikita ko sa iba is talagang nagkakaroon ka na ng thinking when it comes to deciding when it comes to your money. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay daw kayo na kailangan nyo talagang i-let go or i-cut. Ibig sabihin, be organized, no? Ang sinasabi dito. Kasi may mga unexpected na pwedeng maganap o mangyari na ikalungkot mo or ika-disappoint na connected ang pera or trabaho. Kung sa trabaho yan, siguro magkakaroon ng mga matumal, maliit ang sahod, liliit ang sahod kasi baka sa oras o kaya naman kung night shift or magiging afternoon or morning, pwedeng nandun sa point na yun na nakikita ko or kaya is nandun yung point of mga maraming holiday or kaya maraming resting time, di ba? Pwedeng nandun yung point kaya nakikita ko yung disappointment. Andun din yung point na pwedeng magkakaroon ng mga hindi pagkakaunawaan pagdating sa trabaho or connected ang pera sa iba sa inyo. Mag-ingat na lang kayo pagdating sa pera nyo kasi may nakikita rin ako dito na rejection
ganyan, or dissatisfaction, kalungkutan pagdating sa pera. Kaya pag-ingatan nyo, or be organized pagdating sa pera mo. Kaya 'di ba sabi ko dito, 2 to 2, 'di ba kulang siya ng isa pa? Kaya i-align nyo talaga yung sarili nyo, no? Yan, baka naman may mga pagkakagastusan kayo na isang kasiyahan, kaya rin nandun yung point na nagkakaroon ng mga pain pagdating sa kaperahan. Yan. Ingat ka na lang para hindi totally mag-loss yung pera mo, no? Wag lang full of support sa iba. Isipin mo pa rin yung future mo. Sa iba sa inyo, you're feeling stuck, no? Parang naiisip mo siguro na, ang tagal-tagal ko na, di ba, wala sa ibang bansa ka, di ba? Ang tagal-tagal ko na dito, wala pa nangyayari sa buhay ko. Ang tagal-tagal ko na, wala pa ako naiipon, wala pa ako napupunta. Pwedeng nahandun sa point yung iba, no? Kaya this is the time to align yourself, di ba? Mm. Pero nasa sa inyo yan, kasi sa inyo naman yan, kayo pinagtrabahuhan niyo yan, di ba? It's up to you. Arigato namaste, God bless.